Yo, what's up guys? Wala nang intro-intro. Tara, sirain natin yung motor nyo. Bali dito, titignan natin yung front shock ko. Ayan, inangat ko yung dasil. Ayan, kita nyo naman talagang palitin na yung oil seal. Lumabas na yung pork oil dun sa outer tube. Talagang tumatagas na siya. Dito, iaangat ko sana yung dasil kaso antigas. Ayan pinipilit ko siyang iangat pero hindi ko maangat. Kalawang na rin kasi yung loob nun, gawa ng napapasukan ng tubig. Kasi pag nagpe-play yung shock, nag-i-stuck sa taas yung dasil. Tapos yan, ipapakita ko lang dito yung mga tatanggalin nating tornilyo. Yan. Yan, basta yan yung mga tatanggalin natin. Tandaan nyo na lang yung mga yan. Tapos, yan. Pag naalis nyo na yung mga yan, yung axle, hilahin lang natin palabas. Tapos dito, naalis na natin yung mga dapat nating alisin. Yung gulong, yung fender, tsaka yung mga bolt. Tapos, naluwagan na rin natin yung mga dapat luwagan para maalis natin yung front shock. Pagkatapos yan, hilahin lang natin pababa yung dalawang shock na yan. Kung di nyo mahugot, ayan, papakita ko sa inyo yung dapat gawin. Pukpukin nyo dyan sa may mga awang. Gamit kayo ng flat screw, tsaka martilyo. Yan, papakita ko sa inyo dito kung saan nyo dapat pukpukin. Yan, pag napukpok nyo mga yan, kung saan yung luluwag. Eto, nalimutan ko lang rin pala sabihin kanina. Kung kayo ay walang impact, allen lang ang meron kayo, luwagan nyo na yung allen bolt sa ilalim ng outer tube bago nyo siya kalasin dun sa T-post. Luwagan nyo lang, wag nyo tatanggalin para hindi na kayo mahirapan magtanggal ng allen bolt kapag ka natanggal nyo na yung front shock. Dito, nalawagan ko na yung allen bolt. Yan, tatanggalin na natin yung allen bolt dun sa ilalim ng outer tube. Pagkatanggal nyo, yan, lalabas na dyan yung pork oil sa ilalim. Yan, tapos pump nyo lang para lumabas yung tira-tirang langis sa loob. Medyo matigas yan kasi nasa loob pa yung spring. Hindi ko pa inaalis. Yan, pagka-pump nyo, okay na yan. Eto, nalimutan ko lang rin sabihin. Yung tinuturo ko dyan, luwagan nyo rin yan. Habang yung shock nakakabit pa dun sa T-post. Sa akin kasi hindi ko pa siya niluwagan kasi may impact naman ako. Kung wala kayong impact, luwagan nyo na yan bago nyo alisin yung shock dun sa T-post. Yan, dito niluluwagan ko na. Yon, naalis na natin. Pagka tabi lang natin yan dyan. Tapos alisin natin yung parang tubo na yan, yung maliit na yan. Next natin yung spring, yan. Alisin natin yung spring, yan. Lagay lang rin natin muna dyan. Tapos sunod, yung damper, yan. Alisin natin yung hawak ko, yan. Lapag natin, tapos yung inner tube din, yan. Tapos ayan, papakita ko dyan yung oil seal ko, yan. Talagang siraan na. Tapos ayun, tatanggalin ko na yung oil seal lock, yan. Makikita dyan, sinundot ko lang. Papakita ko rin dyan, ayan sobrang kalawang na, ayan yan, sobrang kalawang na rin nung lock. Siyempre, pagkatapos yan, ano pang gagawin natin? Tanggalin na natin yung oil seal. Yung gagawin nyo, kita ba? Huwag nyo isasagad yung pinakang flat screw dito sa outer tube kasi magagasgas. Bale ganyan lang, dun lang sa mismong oil seal. Tapos lagyan nyo ng tela dito para hindi magasgas yung outer tube nyo. Tapos pukpukin nyo dito sa dulong to. Pababa, pa ganon, yung pukpok. Yan. Ganyan. Ganyan lang ang pagkatatanggal ng oil seal. Napaka basic lang yan. Kabilaan lang yan o kaya paikot, gawin yung paikot. Paunti-unti lang, huwag nyo biglain. Yan, makikita nyo dyan, sinesentro ko na yung yung flat screw dyan. Siyempre, pupukpukin na. Pagkatapos nyo pukpukin, maalis na. Yun yung kasunod nyan. Tapos, demo ko lang ulit. Dito, papakita ko lang kung paano ko sinikwet yung oil seal yan. Kailangan yung flat screw tatama dun lang sa sa oil seal. Huwag nyo isasagad na tatama siya dun sa outer tube. Masusugatan yung kabitan ng oil seal. Alright ba tayo dyan? Linisan na natin yung mga dapat linisan. Outer tube, inner tube, spring, damper, tsaka yung parang spacer. Let's go! Sa paglilinis, gumamit lang ako dyan ng pulang gas. Wala kasi makuwang lagayan ng gas, kaya dyan na lang muna sa lagayan ng pabango. Pero kung meron kayong lagayan, yung sa barbershop na nilalagyan ng tubig, mas okay yun. Yan, syempre linisan lang natin yan gamit yung gas. Syempre, pagkatapos linisin, kabit na natin yung oil seal yan. Yung tinuturo ko dyan, yan yung nasa ilalim. Siyempre yung malapad ay yung nasa ibabaw. Ganyan yung tamang pagkabit ng oil seal yan. Pinapakita ko lang. Dito ilalapat na natin yung bagong oil seal. Gamitin nyo lang yung lumang oil seal. Ipatong nyo dun sa bago tapos pukpukin nyo. Tapos kung medyo matigas,
yung bagong oil seal, pahiran nyo ng pork oil para bago nyo ilagay dun sa outer tube, madulas na siya. Yan, pukpukin nyo lang kabilaan. Wag sobrang lakas, yung katamtamang lakas lang. Tapos, kapag yung tunog is tunog solid na, okay na yun, nakalapat na yun. Tsaka titignan nyo rin kung nakalabas na yung lagayan ng lock ng oil seal. Kung nakalabas na yun, okay na yan, nakalapat na ng husto yung bago nyong oil seal. Dito, pakita ko lang yung tinutukoy ko nakabit na ng lock ng oil seal. Ayan, nakikita nyo yung guhit na yan. Diyan nakalagay yung lock ng oil seal. Kapag nakalabas na yan, okay na yan. Nakalapat na yung oil seal nyo. Siyempre, pag nakalapat na, kabit na natin yung oil seal lock. Ayan, pang XRM yung gamit ko. Yan, kabit lang natin dun sa outer tube. Pagkakabit ng oil seal lock, yan, napaka basic lang yan. Gamitin nyo lang yung dalawan yung kamay. Tapos ayan, tulak nyo ng daliri nyo. Gamitan nyo ng kuko. Make sure nyo na nakalapat dun sa guhit ng outer tube. Pagka nakalapat na, okay na yon. Pagkatapos, pasok nyo lang yung inner tube dun sa outer tube. Yan, sentro nyo lang yan. Pagkatapos, sunod nyo lang yung dasil. Yan, kabit nyo lang rin dun sa outer tube. Next naman, ipasok nyo na yung damper dun sa inner tube. Yan, sa spring, kahit magkabaliktad dyan, okay lang yan. Pagkapasok nyo ng damper dun sa inner tube, ikabit nyo naman yung Allen bolt kasi dun nakakabit yung Allen bolt sa damper. Ipasok nyo lang dyan sa ilalim ng outer tube, higpitan nyo. Pag nahigpitan nyo na, syempre magsasali na tayo ng pork oil. Yan, wag nyo na yan pansinin, di naman yun sponsor. Pasok nyo lang yung spring dun sa inner tube, tapos salin lang muna kayo dito ng 100 ml na pork oil. Yan. Pagka 100 ml na, okay na yan. Salin nyo na dun sa inner tube. Pagkatapos, ipump mo lang ng ipump para mawala yung hangin sa loob. Nakakaganda rin yan na magiging play ng shock natin. Tapos ayan, ipump mo lang ng ipump hanggang sa magsawa ka at mangalay. Pagkatapos, nagdagdag lang ulit ako dyan ng pork oil, 50 ml. Tignan nyo naman, para ka lang nagtatagay ng tropa nyong walang ambag sa inuman. Tapos, isalin nyo lang din ulit yung 50 ml dyan sa inner tube. Pagkasalin at nakita nyo maapaw, iangat nyo lang yung inner tube nyo. Yan, katulad ng gagawin ko dyan. Tapos nga pala, same process lang yan. Kung ano yung ginawa ko dyan, ganun lang rin yung gagawin ko dun sa isa. Ipump nyo lang ulit ng ipump hanggang sa magsawa kayo. Siyempre, pagkatapos natin yan ipump, sunod na tayo dun sa next step. Pagkatapos nyo magpump, ibalik nyo na yung spacer. Tapos, isunod nyo na yung takip. Pagkakabit, kanya-kanya tayong diskarte dyan. Lalo ako na wala akong tools, ganyang diskarte yung ginawa ko. Dapat pala malakas dyan yung kapit nung kamay mo dun sa inner tube. Kailangan malakas ka rin dyan humawak. Suggest ko lang rin dyan, mag-gloves kayo kasi yung takip masakit dun sa palad. Sa part na to, maikakabit ko na siya dyan. Diniin ko lang tapos inikot ko yung inner tube pataas. Ayan, kita nyo naman, gigil na gigil ako dyan. Naglalabasan na yung mga ugat. Tapos ayan, iikot nyo lang yung takip. Okay na yan. Check nyo rin kung tatalsik. Kung sa tingin nyo hindi na tatalsik, okay na yan. Gagamitan na lang natin yan ng impact kasi meron akong impact. Pagkatapos nun, okay na yan. Pag nahigpitan mo na, kumuha ka lang dyan ng basahan, punasan mo yung inner tube, tapos kunin mo yung isang shock dun sa kabila, pagsamahin mo na kasi ikakabit na natin yan. All goods na yan parehas, ikakabit na lang.